Hello mga kakipsumania. Okay naman sila tumaas. Congrats yung nag-harvest. Saka congrats yung mga newbie katulad ko na walang guide ba, na walang tumutulong, na didiretso lang para yung salang ka agad. Sa ngayon, bala ko salang mag-harvest. Pero nag-harvest ko, medyo may kalugian. Kasi hindi ko man napansin eh. Kasi ang alam ko lang yun, nung pag-grain, pag may 6 to 5%, ay may tubo na. Hindi pala. Na, kasi sa hype ko kasi, nung una kasing attempt ko dito, is talagang akala ko ba, pag mag-grain, pag makita mo yung yun na ang kita mo sa green. Diba sa portfolio may green doon, tapos ito yung pera mo, ito yung kita ko sa ini-invest ko. Hindi pala, kasi ang investing ko kasi staggered. Yung first group ito 25, 10, 4, 5 sa system ba nung first time na umakyat yung crypto. Doon ako nag-start. Kasama ang palad, nag-execute pala ako na na-check ko ngayon sa lahat ng lang si Dogi lang ang IDCO, what if that pasal to yun may grupo doon na umangat ang ko investment, pero yung video ko na din yun na sell. Pero karamihan nag-buy ako pero na sell ako ng lowest sa sobrang takot ko ba nung time na yun. Baka hindi to kaya nilipat ko, nag-invest ko sa iba. Tapos for example, nag-buy ako ng 46, tapos bininta ko lang 44. O di ang laking lugi noon. Gunggong talaga ako kasi first time yan maganda naman talaga yung ma-experience. So ngayon, ni-reveal ko ngayon yung mga nila, yung buy and sell. Akala ko ba hindi makikita yung mga ini-invest ko. Nakita pala pag execute mo yung pera nung grupo na yun, nung nag-buy ka, yung sa baba makita mo yung mga coins or yung shares mo na buy, na pwede pa ito. Ngayon ako kasi pag green na pwede na, pag may 5-8% pwede, hindi pala. Kasi first and foremost, nag-iiba yung selling saka buy. Diba? Hindi, nag-iba talaga yun. Sa mga newbie kasi, katulad ko na walang nag-guide, na dito lang ako. Kasi dati naman ako ng stock. Pero hindi man ako nag-handle doon, nag-i-invest lang ako. So, lugi. At kaya man, nalulugi ako ng almost 500 something. So ngayon, ang na-trip ko lang na si Ada ay hindi ko talaga siya ni-withdraw. Kasi nag-execute pala ako ng 55, 50, 49. Ganon nung nag-buy ako nung time na yon. Yung yung very ako aggressive ng time ako nagpapay ng crypto. Nire-reveal ko yung mga buy and sell sa ibang grupo na maliliit. Kahit lang yan. 200, 300. Pala, lugi pala ako. Kasi doon ako nag-base nung akala ko yung kita ng portfolio na yun is yun ang kita mo. Hindi pala yung ganun. Titingnan mo talaga yung selling price mo, yung last selling price mo, yung ilang selling price mo, kung ilan yung execute yung pera mo bago mo isi-sell, na mo nga ngayon kung umakyat pa sila, ito ganito, ganon. Na katulad na nung nag-buy ka ng 40, 46, dapat yung selling ngayon dapat maging 50 siya, di ba? Ang ko lang, binibase ko lang yung sign na green na umangat ng 600, 800, 900, hindi pa pala yun.
titingnan at titingnan mo talaga ng maigi. Inisip ko kasi, kung i-harvest ko ba, para namang mabawi ko na lang siya sa sa cash in cash out. Doon na lang ako babawi. So hindi na ako mag-i-invest ng siya hindi aabot ng negative 8, negative 10. Ganon. Pag negative 2 lang, negative 3, hindi. Kasi pag mag-selling ka, bihira silang umakyat. Diba? So, mag-invest naman ko ulit. I-prepared ko na lang yung top up ko, yung waste money through sa system, sa top up. Doon ko muna ilalagay. I-ready ko lang yung pera kahit hindi siya nag-move. In the future, pag marami na yung ano ko, mahihila ko na yung alam ko magkano ang iiwanan kong pera para pagdating ng ano ko, umakyat mo siya hanggang 60, 64 yung katulad dati, hanggang 65 yung ADA, yung worth ng ano nila, per share ng crypto nila, yung coin nila is doon ko ibibenta lahat nun para ako ay paldo. Kaya lesson learned. Ito naman kasi yung ganitong klaseng investment is very rest, katulad ng wala kang alam, yung bang hindi mo naranasan pag hindi mo sinistadihan. Ngayon ko lang kulit kasi ang inanong ko lang, binabantayan ko lang kung akit siya na hanggang saan siya akit, hanggang 60%. Yun pala, yung time na nag-execute ako ng maraming slot ay malaki pala yung ano ko, execution ng pagbibili, ng pagbabay. Nalaki mo, nagbabay ako ng 55 nung nagbabay ako ng 56, tapos bininta ko lang 53. Buti na lang at di siya marami, 3, 4, yan na. Lesson learned na. Hindi mo wag masyado expectation ng mataas sa ganitong klaseng negosyo kasi very rest, tapos istadihan mo talaga nun. Tapos malaman mo, dapat may guide ka. Pwede naman makikita mo naman yung ano, yung dun sa system, sa ano mo, makikita mo naman kung magkano yung last buying, kasi pag marami na hindi mo na malalaman kung ito pala yung last time na nag-buy ko, na ganito pala yung mga matatrack mo yun, matitrace mo yun, pwede ko na siyang ibenta. Yeah. Kaya wag mag-hype, wag yung sobrang excited. Gano'n lang talaga parang bata nga naglalaro. Hayaan ko na, I think naglulugi ako lang almost 800. Di ko na malayan kasi put up ko ng put up. Tingnan ko na lang is magkano yung pera ko. Basta lumalaki yung pera ko, yun pala, lugi pala ako nun. So ngayon, di ba, nag-ano ko na, mag-ready kayo mag-harvest. Pero siyempre, masaya yung nag-harvest. Masaya yung nagbibili nung time ay sila'y bumababa. Kaya alam ko na tayo ay bago, medyo natatakot pag hindi mabalik yung pera. Kaya minsan, ganun, nakita mo na yung pagkakamali mo dyan. Diba? Pero at least papalo, yan ang side hustle na extra income na very high risk na siya ay nakumuha ka lang learnings about investing, about this crypto. Diba? Hindi pala pag pinabantayan mo talaga sila, akyat sila na akyat. Malalaman mo lang
kung magkano yung buy mo dati, saka mo na i-sell. Huwag yung nag-ibase ka lang yung green something na gano'n, kumita ka ng gano'n, nag-ano na yung pera mo. Pero hindi pala eh. Kasi nag-execute ka ng malaki, tapos binenta mo. Medyo hindi mo alam pa lang, baba pala yung akala mo nga ano na yun. Kasi naging 12% na, positive 12%, hindi pala. Kaya mag-base ka pa yung nakaraan kung magkano yung nabili mo, yung nabuy mo ba sa bago mo siya i-sell ngayon kung sila ay nagtaas. Kung hindi kaya naman ang pagtaas nila na pag isi-sell mo ngayon na hindi kaya, kundi nag-ano ka pa na tao na bumagsak, lalugi ka, wag mo na siya ibabay. Hayaan mo na. Hintay ka na hintay, invest ka ulit, pero siguraduhin mo doon ka mag-invest sa pinakamababa na ano, yung mga negative pa, negative 8, negative 10, 15, ganun. Mas maganda pag mag-negative 20, ay di maganda. Pero pag negative 1, 2, 3, huwag mo na masyado mag-i-invest dyan. Doon ka lang sa mga negative 8. Mas maganda 8, 10. Yan. Pag 7, hindi nga eh. Eh kung tingin mo yung baba yung price nila, kasi nag-iiba din yung price nila eh. Nag-iiba yung price nila eh. Baka tulad dati nung nag 7%, tapos yung nag 7% eh 40. O ngayon nagsi 7% nang bumaba, eh nag 38. Di ba nag-iba yung price? Taka nga ako kanina eh. Yung lag for nag 2%. Bakit yung presyo nila ay iba? Tapos nag 3, bumaba. Kaya nga hindi binabantayan mo talaga yan eh. Pero nagbe-base ka pa rin ang final destination mo nga na magkaroon ka ng extra income dito sa cryptocurrency. Titingnan mo yung di ba for example si Ada mag-sell ka, huwag mo ituloy yung sell, tingnan mo yung latest na pag-buy mo bago mo siya i-sell kung kumita ka ba talaga o hindi. Pag hindi, huwag mo nang ibenta man lang kung for example kailangan mo talaga makabahala na, kailangan mo pera. So ngayon, kung ibenta ko ngayon, lugi-lugi ako ng almost 800. Tapos sabihin ko, babawiin ko na lang sana sa cash in, cash out. Babawi ko naman siya. Iwan ko. Tapos, gamitin ko muna siya. Ayun na nga eh. Gamitin ko muna siya. Para siya ay I got the learn from a mistake. Di ba? So, hayaan ko lang sila ngayon. Kung umagot pa ata siya ng 15%, kahit lugi ako, babawiin ko na lang pagdating ng anong panahon. Kaya at least papalo, may idea ka. Di ba? Tutuloy-tuloy na yun eh. Yung paglugi mo ngayon na parang negosyo na din na tinda. Nalulugi ka. Tapos ang dami mong ginagawang hindi magaganda, nalulusis ka. So pag second update mo, tuloy-tuloy na yun. Yan ang magandang oportunidad na gagawin natin dito. Di ba? Kumusta naman tayo yung lolo digong ko? Sige. Kasi yun na yan. Tingnan ko ulit kung sila ba ay patuloy ang pag-aangat ng crypto or bumaba. Kung bumaba siya, hayaan ko na lang din sila bumaba. Kung kailan naman sila tataas ulit. Kung bababa siya lang bababa, kung ilang weeks man silang bababa, hayaan ko na din yun. Kailangan ko talaga naman ng extra money kasi wala na akong extra money.
Di bali na lang. Gawin natin ng paraan yan. Diba? Kita susuko. Hanggat tayo ay may time at kumita dito na maayos at matiwasay at nalaman mo na ang estilo sa pagkita dito sa itong larong klaseng negosyo, ay pagpatuloy mo lamang at huwag kang mahihinayang sa pag-invest sa cryptocurrency. Basta yun na, huwag mong ilagay sa isang investment kundi ba i-staggered lang. Mag-invest ka nung nasa baba na. Yung last mo, pinakaunang investment mo hanggang siya ay bumaba, doon ka mag-base. For example, pagbaba niya ay nabili mo lang 40 for startup. So hanggang ito ay naging 39, 38, 37. So malamang yun, pag maging 42 yun, edi may 2 piso ka na doon. Hatak na yung iba na hindi siya pwedeng i-invest na aangat ka ng 40 o 41. Kasi maghihintay ka naman ulit na magsisell ka naman ulit na ang hirap eh. Pero si Ada kasi, yung time, marami ata yung masaya, no? Kasi yung time na yun is first time ko pang attend. Kaya, parang excited. Ganda na yun. Diba? At least, na-learn mo na. Okay? Babu. Gabi, walang binta. Ano ako makano? Sige na, bye-bye. May dumana sa sakit. Have a nice day. See you tomorrow.